they have full offensive ballistic and other capabilities. Yeah. Oh. And how can a country which is seeking to protect its exclusive economic zone from unlawful aggression be a cause of instability in the Indo-Pacific area? While this country does not point. have offensive nuclear weapons capabilities, has not reclaimed islands, has not claimed a non-dash line which is illegal and absurd as part of its illegal arsenal. Yan mga utol, no? Napakaganda ng paliwanag. Good point na good point. Saludo po, Secretary Gibo Teodoro. Diba? Mga utol, no? Iniiyak ng China yung ballistic missile na dinala dito ng United States sa Pilipinas. Alisin daw natin yun. Alisin daw natin yun. Ang sinasabi ni Sir Gibo Teodoro, kayo nga more than capable. Mas marami kayo mga missiles. Meron pa kayong nuclear arsenal. Alisin daw natin yung mga ballistic missile na yan nang sa ganun daw ma-maintain yung peace and stability sa rehiyon. Pero sila meron silang nuclear at mga ballistic missiles din na napakadami. Mas marami pa nga. And one more thing. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alamin natin. Data na muna tayo mga utol kay Aerial TV. Mga utol, ayan, title pa lang. China pahiya sa United Nations. US tuloy ang pagprotekta sa mga kaalyado sa Indo-Pacific. Natural. At saka natural na mapahiya itong China sa United Nations dahil 'di ba? Sila yung unang-unang hindi sumusunod sa patakaran o sa itinakda ng international law ng nagtakda no na United Nations, yung UNCLOS, mga utol. O United Nations Convention on the Law of the Sea. 'Di ba? Tinatabla nila 'yon ng China. Okay, pakinggan na natin 'to mula kay Aerial TV. Paki-subscribe muna siya. Paki-like na rin yung video mga utol. Game na. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, US President Joe Biden harap-harapang sinabihan ang China tungkol sa pagsalakay nito sa kaalyadong bansa ng US. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Sa isang malinaw na mensahe para sa China, binigyang diin ni US President Joe Biden sa UN General Assembly noong Martes, na patuloy na palalakasin ng Amerika ang network ng mga alyansa at partnership nito sa buong Indo-Pacific. Sinabi ni Biden na ang mga pagsisikap na ito ay naglalayo na responsableng pamahalaan ang kompetisyon sa China nang hindi lumilihis sa salungatan. Pinagtibay niya na patuloy na palalakasin ng US ang mga alyansa sa Indo-Pacific, na idiniin na ang mga partnership na ito ay hindi naglalayon sa anumang partikular na bansa ngunit mahalaga para sa isang malaya, bukas, at mapayapang rehiyon. Ang tinutukoy dito ni US President Biden ay ang mga nangyayaring incursion sa West Philippine Sea, kabilang na rin ang mga mapanghamon na aksyon ng China laban sa Taiwan. Totoo. The United States is unabashed, pushing back against unfair economic competition, against military coercion of other nations in the South China Sea, and maintaining peace and stability across the Taiwan Straits, and protecting our most advanced technologies so they cannot be used against us or any of our partners. At the same time, we're going to continue to strengthen our network of alliances and partnerships across the Indo-Pacific. Yun. Pero mga utol, ang tanong ko, paano kaya kung hindi na si Biden yung susunod na presidente, 'di ba? Malapit na o nag-election na ba? Mag-election na. Pero anyway, ang ibig ko sabihin, paano kung iba na yung maging presidente? Ano yung susunod, 'di ba? Kung ang susunod bang presidente ng US, ganun pa rin ba ang magiging pagtrato nila sa Pilipinas? Yun ang malaking tanong. O talagang tutulungan pa rin ang Pilipinas? Although meron pa rin tayo yung Mutual Defense Treaty with the US. Siyempre, malamang i-honor pa rin yun ng next president. Pero ang tanong, yung approach ba ng US towards China sa harassment o sa pagiging agresibo ng China sa Pilipinas, ganun pa rin ba yung pagtrato ng United States? Ibig ko sabihin, baka naman makipag-peace yung kasunod na presidente. Ano sa palagay nyo? Pero kung makikipag-peace
in a manner na hindi tayo yung madidiin o magigipit etong Pilipinas, walang problema. Paano kung iniisip ko baka i-sell out tayo? Hindi naman siguro gagawin yun, no? Ano sa palagay nyo, mga utol? Yun ang gusto kong malaman sa mga susunod na magiging presidente ng United States of America. Kasi alam naman natin, hindi naman natin talaga kaya itong China. Di ba? Aminin natin o hindi. Kailangan natin ng United States. Na siyang, kaya palaging sinisiraan ng China itong United States sa atin. Para bitawan natin ng United States. Di ba? Nang tuluyang magawa nitong China ang kanilang mga plano. Di ba? Pa-comment ang inyong opinion. Tuloy muna These natin. partnerships are not against any nation. They're building blocks for a free, open, secure, and peaceful Indo-Pacific. Nice Bago one. tuluyang akusahan ng China ang Pilipinas at ang kaalyado nito na Estados Unidos ng pagbabanta sa seguridad ng mga regional countries, ay dapat nitong tingnang mabuti ang sarili nitong mga aksyon at lisanin ang West Philippine Sea, sinabi ng Defense Chief ng Pilipinas noong Martes. Pero gano'n naman talaga eh. 'Di ba? Ang laging sinasabi nitong China, ang laging sinasabi ng China, na para nadideter daw ng aksyon na ginagawa ng United States at ng Pilipinas ang etong peace and stability dito sa West Philippine Sea o South China Sea. Pero hindi ba nila nakikita nitong China? Hindi ba nila nakikita ang kanilang mga ginagawa? Di ba silang pasimuno? Ayun, yun ang literal. Sila ang pasimuno ng kaguluhan o ng tensyon dyan sa West Philippine Sea, itong China. Maling-mali sa kaisipan na kanilang, sa ideolohiya na kanilang pinapakalat sa mga media na United States ang nagpapasimuno ng kaguluhan. Diba? Kayo, ano sa palagay nyo? United States ba nagpapasimuno ng kaguluhan dito sa South China Sea? O etong China? Oh, di ba? Pa-comment ang inyong opinion. Tuloy na muna natin. Loko tong mga to, pag magsalita akala mo napakalilinis di ba? Sila naman yung numero unong dahilan kung bakit meron tayong kaguluhan dito. Bakit? Nangaagaw sila ng teritoryo, lumaya sila sa West Philippine Sea. Itong China, lumaya sila. Pabayaan nila, igalang nila ang teritoryo ng iba, wag nilang agawin. Nang sa ganun, walang kaguluhan, yun. Di ba mga utol? Tuloy na muna natin. Ang kanyang pahayag ay dumating matapos i-claim ng China na ang pinalawig na pananatili ng Typhoon o Mid-Range Capability Missile System ng US sa Pilipinas ay isang hakbang upang ibalik ang wheel of history, na ibig sabihin ay maaaring sumiklab ulit ang digmaan. Ang MRC ay unang lumapag sa Pilipinas noong Abril bilang bahagi ng bilateral army-to-army exercise. Ang parehong missile system ay bahagi rin ng Balikatan, ang pinakamalaking joint exercise activity sa pagitan ng dalawang magkaalyadong bansa. Well, one is China recently reacted to I'm glad that you asked that question, Yes, that sir. China reacted. Why don't they look at their own offensive missile capabilities and remove it, destroy their nuclear weapons, and vacate Mischief Reef and get out of the West Philippine Sea? Yes, sir. Why are they picking on a country which is seeking to strengthen its credible deterrent posture Totoo. while they have full offensive ballistic and other capabilities? Yeah. Oh. And how can a country which is seeking to protect its exclusive economic zone from unlawful aggression be a cause of instability in the Indo-Pacific area? While this country does not point. have offensive nuclear weapons capabilities, has not reclaimed islands, has not claimed a non-dash line which is illegal and absurd as part of its illegal arsenal. Yun mga utol, no? Napakaganda ng paliwanag. Good point na good point. Saludo po, Secretary Gibo Teodoro. Diba, mga utol, no? Iniiyak ng China yung ballistic missile na dinala dito ng United States sa Pilipinas. Alisin daw natin yun. Alisin daw natin yun. Ang sinasabi ni Sir Gibo Teodoro, kayo nga more than capable. Mas marami kayong mga missiles. Meron pa kayong nuclear arsenal. Alisin daw natin yung mga ballistic missile na yan
nang sa ganun daw ma-maintain yung peace and stability sa rehiyon. Pero sila ay meron silang nuclear at mga ballistic missiles din na napakadami, mas marami pa nga. And one more thing, bakit natin naalisin tayo ay nagpapalakas ng ating depensa laban sa kanilang ginagawa. Ang ginagawa nila ay inaagaw nila yung mga teritoryo natin, tapos sasabihin nila tayo, Pilipinas, ang nagsisimula, nagpapasiklab nitong gulo. Napakalabo, di ba? Sila tong nangaagaw. Yun lang yung pinupunto, di ba mga utol? Napakalinaw. Pero kagaguhan no? Tuloy na muna natin. Tama to, saludo po, Sir Gibo Chodoro. So I wonder why such is the case, and it's a part of the disingenuous robotic propaganda of China once Robotic again. propaganda. What are they doing? Who started the arms race? Who Ayun. built an island in the West Philippine Sea in the Mischief Reef? And why aren't they condemning the other ASEAN countries with 4% GDP defense GDP spending? So why target the Philippines? So if they're throwing stones right now, let them remove their nuclear arsenal, withdraw from places that they're not supposed to be. West Philippine Sea, maybe China is in other areas where they should not be. They're even training on the border of Poland, which the Polish foreign minister told me they don't like. Kaya nga sa totoo lang, nagsasalita sila ng mga bagay na sila mismo yung gumagawa. Alam mo yun, itong China, di ba? Sila to nangaagaw ng teritoryo, di umalis sila. Pag umalis sila, di yun, dun pa lang natin makikita na totoo yung sinasabi nila. Umalis sila sa teritoryo natin, yun lang yun. Umalis sila sa teritoryo sa West Philippine Sea, pabayaan nila sa Pilipinas nang sa ganun, walang o ma-maintain ang peace and stability. Yung sinasabi nila ma-maintain yun, wag silang mang-agaw ng teritoryo dahil napakatakaw nila. Ano masasabi niya pa? I-comment na lang, tuloy na muna natin. And Russia is in places it should not be either. So before they make a comment here, why don't they do the right thing first? Nauna ng Talaga mga utol, yun. Gawin nila muna, no? Bago sila magsalita ng kung ano-ano. Sila muna, kasi sila naman yung nagpapasimuno, di ba? Sabi ng mga opisyal ng militar at depensa na ang pinalawig na pananatili ng missile system ay para bigyang daan ang pagsasanay ng mga tropang Pilipino, sakaling makuha ng Pilipinas ang parehong missile system sa hinaharap. Sinabi rin ng mga opisyal ng militar na aalis ito sa Pilipinas pagsapit ng September 2024, subalit nagbago ang mga plano mula noon. Si DND Chief Teodoro ay tumanggi na kumpirmahin o tanggihan na ang Pilipinas ay nagbabalak na makakuha ng parehong missile system. Pero dapat wag na nating alisin mga utol. Malaking bagay sa atin yan, no? So sinasabi na rin niya ni Secretary Gibo Chodoro sa isang panayam sa kanya na wag nang alisin itong mga ballistic missiles na dinala ng United States at bagkos dagdagan pa nga. Anyway, kailangan ko ang inyong opinion ng hinggil dito. Pa-comment na lang mga utol. Anong masasabi nyo sa iniiyak nitong China? Maraming salamat sa iyo, Ariel TV. Pa-comment ang inyong opinion. Paki-follow kami sa Facebook, Alamin Natin PH. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.